Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang nakaraang halaka natin ay ipinakita natin mula sa kaparaanan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang napakagandang estilo kung paano maging dihado ang mga Quraysh sa labanang yaon. Maaga siyang dumating sa lugar na yon, pinag-aralan niya ang lugar at kung paano niya ipupwesto ang kanyang mga kasamahan sa paraang dihadong-dihado ang mga Quraysh kahit na sila ay 3 beses pang marami sa mga kamusliman. At alam natin ang pinakamahalagang mayroong role dito sa digmaan ng Battle of Uhud ay ang mga archers na pinili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na 50 katao ito. Napakahalaga talaga ng gagampanan nilang papel dito. Kahanga-hanga by the will of Allah subhanahu wa ta'ala ang discarding ito ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at alam natin magkaroon ng salpukan hanggang sa umatras ang mga Quraysh, maraming sugatan at maraming namatay sa kanila. That is the first round. Now ipagpatuloy natin abang humaatras ang mga Quraysh na ito. Okay? Ay ipagpapatuloy natin ito ngayon kung paano naman sila aataking muli, paano nangyari. Pero balikan muna natin ang mga ilang namatay sa mga Muslim. Pagkatapos nating sabihin may nangamatay sa mga Quraysh na napakarami at mga sugatan, ay dakuhan natin sa first round ang ibang mga namatay sa first round sa Battle of Uhud. Unang namatay sa Battle of Uhud in the first round ay si Usayrin. Si Usayrin, kilala ito bilang pangalan niyang Amir ibn Thabit ibn Wukais or Ukais al-Ashhali. Yun ang kanyang pangalan, itong si Usayrin. Alam natin si Usayrin, ito ang taong papasok sa paraiso nang walang sala. At ito ay hindi galing sa akin, hindi galing sa inyo, kundi galing mismo sa bibig ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ang nagsabi na si Usayrin nung mamatay siya dito ay kakaunting gawa. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nung mamatay si Usayrin in the first round in the Battle of Uhud, kakaunting gawa, napakalaking gantimpala, at siya ay papasok sa paraiso. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because siya ay martir, hindi basta mababang lugar ang papasukan niya sa paraiso, kundi mayroong narration na napakataas ng kanyang ding lugar, magiging lugar sa paraiso. Ito yung taong walang sala na nagwagi, nagtagumpay sa kabilang buhay. Itong si Usayrin, the Battle of Uhud in the first round, bago maganap, after Fajr, dumating siya sa Battle of Uhud. At siya ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at niyakap niya ang Islam. In the Battle of Uhud after Fajr, pumunta siya sa Battle of Uhud, sa Uhud, at niyakap niya ang Islam, siya ay nagsyahada. Then nakita niya doon na pagtanto niya na mayroong magaganap na labanan, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sabi niya na, Ya Rasulullah, kung sakaling mamatay ako dito, sabi niya, ano naman ang magiging gantimpala ko, Ya Rasulullah? So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay mamamatay dito, sabi niya, sa pakikipaglaban na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay papasok ng paraiso. Then immediately, pagkasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sumugod na ito. At ito ay namatay, gaya ng sabi natin, nang ito ay sabihin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, after the battle, first round, na namatay si Usayrin, sinabi niya, si Usayrin ay papasok ng paraiso. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, konting gawa, ngunit napakalaki ng gantimpala.
So sa relihiyong Islam, kapag ang isang tao ay yumakap sa Islam, kahit hindi siya nakapagsala kung wala ng panahon o oras, ay papasok siya sa paraiso. Meaning, hindi dumating ang isang sala kasi si Osairin, radiyallahu anhu, nag-embrace siya after Fajr, namatay siya before duhur. Wala pang sala. That's why, siya ay exemption, hindi niya kailangan magsala dahil wala pang sala at tapos ng sala sa pagyakap niya. So in Islam, kapag ang isang tao ay nagsyahada at namatay kahit walang sala, this is the proof na papasok siya ng paraiso. Like for example, ang mahal natin sa buhay, sila ay nasa bigit ng kamatayan at bigla nung sabihin nating magsaksi sila at tinanggap nila. Kapag katapos niya nagbigay ng testify o pagsyahada, namatay siya. Walang sala. So siya ay papasok sa paraiso kung ang kanyang pagsyahada ay tapat. Hindi katulad ng paniniwala ng iba na ang taong hindi nagsasala ay hindi nakapagsala ay hindi makakapasok sa paraiso. Yes, totoo yon. Kung mayroong time o panahon na dapat siyang magsala. Pero anila kahit walang time, kailangan pag pumasok siya magsala, kailan makapagsala dahil kung hindi siya naabutan ng isang sala kahit anong sala, hindi siya papasok ng paraiso. This is against in our akida and religion and against in this evidence na hindi ito nagsala. Pero sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam papasok siyang paraiso. That's why kung ito ang kanilang akida na ang isang taong nag-embrace at kailangan makapagsala kahit anong sala at kapag hindi nakapagsala, hindi papasok ng paraiso, subhanallah, ito ay malaking kamalian na paniniwala. So bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, susundin natin kung ano ang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at dito sinabi niya, malinaw na si Osairin ay hindi nagsala, kakaunting gawa, sabi niya, nakipagpatayin nga lang naman, ka-embrace niya ganun, yan, nakipaglaban na, yun lang ang ginawa niya. Pero dahil to'y jihad, napakalaking gintimpala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya'y papasok sa paraiso. Number 2 na namatay sa first round ay si Hamza. Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu ang tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin sa Battle of Badar kasama rin si Hamza, napatay niya ang tatay at tiyuhin ni Hind. Kaya galit na galit sila, Abu Sufyan, especially itong si Hind binti Utbah bin Rabi'ah. So that's why in this situation, marami ang nagagalit kay Hamza sa Battle of Uhud at marami na nangangarap na siya ay mapatay ng mga Quraysh. So in this situation, in Battle of Uhud, napakatapang na naman at kahanga-hanga ang ginawa dito ni Hamza sa Battle of Uhud. Hindi siya kayang pantayan ng sino man sa kanyang katapangan. Actually, ang pakikipaglaban niya sa Battle of Uhud, binigyan niya ng pagkabalisa at pagkalito ang mga Quraysh. Nalilito sila, nagulo, nabalisa ang mga Quraysh dahil sa ipinakitang tapang ni Hamza sa battle na ito. Tila bagaya ang mga Quraysh, hindi siya kaya sa harapan. Kahit sino, even si Wasi na nakapatay sa kanya, sumaksi siya. Hindi siya kayang harapan, kaya hindi ko pinatay ng harapan si Hamza, sabi niya. Walang pwedeng makapatay sa kanya sa harapan sa Battle of Uhud. Kahit si Wasi na nakapatay sa kanya. Mamaya, sapikin natin kung paano niya pinatay ito. Insyaallah. So nagbigay siya ng kalituan, kaguluhan sa mga Quraysh na para bang isang hangin na dumating si Hamza sa kanila na itinaboy na paatras ang mga ito. Actually, alam natin nakaraan, yung mga humahawak ng banner, Abduddar, inubos niya alos ito. Siya ang halos sumubos sa mga ito. That's why si Hamza nagpakita talaga dito ng kabayanihan by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala sa Battle of Uhud after the Battle of Badar. Itong si Hamza. And then, sa labanang ito, marami ang ayaw humarap sa kanya. Dahil nga hindi siya kinakaya. That's why iniilagan si Hamza na kalabanin. Ito namang si Hamza, malaya siyang pumipili ng kanyang papatayin. That's why kinatakutan itong si Hamza, lalo na sa panahon ng digmaan. So ang tanging makakapatay lamang kay Hamza sa panahon ng Battle of Uhud radiyallahu an ay traidorin mo siya. Huwag mo siyang papatayin na nakaharap. At ito ang naisip ni Wasi kung paano niya papatayin si Hamza radiyallahu an. Hindi niya magagawa kahit magaling si Wasi sa sibat,
hindi niya kaya kung nakatingin si Hamza sa kanya. That's why hindi yun ang ginawa ni Washi ibn Harb na patayin si Hamza radhiyallahu an. Hindi pa Muslim dito si Washi. Itong si Washi, from Abyssinia, naging alipin ito ni Jubair bin Mut'im. Anak ito ni Ibn Mut'im, na kung saan patay na dito, na kung saan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung buhay lang si Mut'im, Ibn Adi, lahat ng priso sa Battle of Badar, pag hiniling niya, immediately palalayain ko. Dahil marami ang natural na utang na loob niya kay Mut'im Ibn Adi. Napakarami niyang tinulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, even na hindi siya Muslim. So anak niya ito, si Jubair bin Mut'im Ibn Adi. At hindi pa siya Muslim, nag-Muslim din ito. Alipin niya si Washi Ibn Harb, na at taga-Abyssinia, meaning para silang si Bilal, pareho silang may team. At nakasama niya ito si Bilal sa isang lugar na kung saan itong si Washi. Si Washi matagal nang nangangarap na makalaya sa pagkaalipin. Ngunit hindi niya inaasahan, mauuna pa si Bilal sa kanyang makalaya. Dahil nag-embrace ang Islam, pagkatapos pinarusahan, binili siya bilang kalayaan ni Abu Bakar radhiyallahu an. Itong si Bilal, kapalit ng kalayaan, binili siya kay Umayyah ibn Khalaf na namatay sa Battle of Badar. Itong si Umayyah, si Bilal ang pumatay. So, nainggit dito si Washi, nakalaya itong si Bilal radhiyallahu an. So siya hindi pa, samantalang siya ang nangangarap na makalaya. Hindi inaasahan na Bilal na mauuna siyang lalaya at wala namang pangarap na ganun si Bilal. Ngunit by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, nakalaya si Bilal at naging malaya. Hindi na siya alipin. So patuloy sa pagkaalipin si Washi at nagmumukmuk, naiinggit kay Bilal radhiyallahu an. That's why, nung itong si Jubair bin Mut'im Ibn Adi radhiyallahu an, hindi pa siya Muslim dito, ay magkakaroon na ng digmaan sa bayang tuhod, sinabihan niya si Washi. At si Washi, alam natin, napakagaling niya sa sibat. Napakaraming kasaysayan, napakagaling niya sa sibat. Kapag talaga namataan ka niya, nakita ka niya, kahit sinlaki lang ng mansanas, tatamaan at tatamaan ka niya. Dahil mayroong mga ensayo si Washi na inilalagay nila ang mansanas sa isang mataas na lugar at sinisibat niya ito at tinatamaan niya. At believe din dito si Abu Sufyan, hindi pa rin sila Muslim, si Hind, binti Utbah bin Rabia, hindi pa rin Muslim dito, lahat ito magmumuslim. Alam nila magaling, kinausap nila ito, si Washi. Si Washi, alipin siya ni Jubair ibn Mut'im, Ibn Adi. Ganon din si Abu Sufyan and Hind, alipin din nila itong si Washi. Meaning, dalawang pamilya ang pinaglilingkuran nitong si Washi. So nakiisap itong si Jubair bin Mut'im Ibn Adi na kung saan sabi niya, pag napatay mo si Hamza sa Baitel na ito, palalayain kita. Sa akin, malaya ka na, except kila Abu Sufyan. Sa akin, malaya ka na. Hindi mo na ako paglilingkuran, ikaw ay malaya na. Sapagkat ito kasing uncle ni Jubair ay napatay ni Hamza sa Battle of Badar din. Kaya galit na galit di si Jubair bin Mut'im Ibn Adi. Kaya sabi niya, pag napatay mo si Hamza, sa akin ay malaya ka na. Okay? Ito ay uncle niya sa tatay, kapatid ng kanyang tatay na si Mut'im Ibn Adi. Ito ay si Tu'aima bin Adi, Ibn Adi. So para makaganti si Jubair, kinausap niya si Washi, patayin mo si Hamza. Pag napatay mo siya, sige, malaya ka na sa akin, sabi niya. So ganun din si Hind. Kinausap niya si Washi dahil napatay niya rin ni Hamza radhiyallahu an, ang tatay niya sa Mubarasa at ang kanyang uncle. So sabi ni sa kanya ni Hind binti Utbah bin Rabia, pag patayin mo si Hamza sa Baitel na ito. Pag napatay mo si Hamza, malaya ka na sa amin. At hindi lang yan, bibigyan kita ng maraming kayamanan. So alam natin, matagal ng pangarap ni Washi ito na makalaya. At bibigyan pa siya ng kayamanan nitong si Hind. That's why umagri itong si Washi. Pero alam nyo ba, bago nagkaroon ng Battle of Uhud at bago pa inutusan ni Jubair bin Mut'im Ibn Adi itong si Washi, alam nyo ba itong si Jubair, abang inutusan niya, pag napatay mo si Hamza, malaya ka na. Pero actually, mayroon siyang maliit na iman. Mayroon na siyang maliit na paniniwala sa Islam.
itong si Jubair bin Mutaim ibn Hadi. Dahil ito ay naging prison of war sa Battle of Badar. At nasa masjid ito. One time, in the time of Maghrib, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga sahaba, nagsasala sila abang sila ay nasa loob ng masjid, ang prison of war. Narinig ni Jubair ang ni-recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, actually Surah At-Tur. Surah At-Tur. Ayat 35, nung makarating sa ayat 35, dito siya tinablan. Nagkaroon siya ng iman sa Islam. Ang sinabi sa ayat 35, na kinamangha niya, sinabi niya, alos ang puso ko ay lumabas sa lugar nito. Nung mag-Muslim siya, kinuwento niya ito. Dito ako nagkaroon ng kaunting paniniwala, sabi niya, may paniniwala na ako sa Islam. Nung ako'y naging prison of war sa Badar, narinig ko Surah At-Tur, in verse 35, na makarating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, halos lumabas ang puso ko sa lugar nito, sabi niya. Ano bang ni-recite doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pagdating sa ayat 35 ng Surah At-Tur? Ito ang nakalagay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am kuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila bagay nilikha mula sa wala, meaning ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila bagay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa wala. Yes, totoo naman yon. Nilikha niya tayo mula sa wala. O sila baga, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanilang sarili ang lumikha. So narinig ito ni Jubair, yung challenge na ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila bagay nilikha mula sa wala. Tama. O sabihin mo, sila bang naglikha sa kanilang sarili? Palang ganun lang yan. Of course, sila nilikha mula sa wala ng dakilang tagapaglikha at naintindihan niyo ni Jubair. At dito sabi niya, naniwala na ako ng maliit ng pananampalataya sa Islam na ito ang totoong pananampalataya, ang Islam. Ngunit nagmataas pa rin siya. Pero mayroon na siyang konting paniniwala sa pananampalatayang Islam. So isa siya sa nag-utos kay Washi. Napatay si Hamza, pag siya napatay si Hamza, malaya na. Also Hind and Sufyan, Abu Sufyan, hindi pa sila lahat Muslim dito, magmumuslim lahat to. Pag napatay si Hamza, ni Wasi radiyallahu anhuma, hindi pa rin Muslim si Wasi dito, palalayaan siya. Magkabilang panig at bibigyan pa siya ng malaking kayamanan ni Hind. So in this situation, makikipag-battle si Wasi, pero hindi laban sa mga Muslim. Makikipag-battle lamang siya para makamit niya lang ang kalayaan. Meaning hindi siya wala siyang planong makipag-away kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba. Pero dahil matagal na niyang gustong maging malaya, papatayin niya si Hamza. Kaya ang trabaho niya hindi makipagpatayan sa mga Muslim, kundi ang target niya lang papatayin ay si Hamza. So iyon ang kanyang tatargetin, si Hamza lamang. So in this situation, siya na mismo si Wasi ang nagkwento nung paano niya pinatay itong si Hamza. Sinabi ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano niya pinatay si Hamza nung mag-Muslim na siya. And also, alam natin, dalawang tabiin ang bumisita kay Wasi nung matanda na ito sa Iraq, na kung saan ay tinanong din kung paano niya napatay si Hamza radiyallahu anhu. Kinwento niya rin. Ito ang kwento niya, isa lamang. Sabi niya, ako'y slave ni Jubair at slave ni Hind, ni Abu Sufyan, at kinausap nila akong patayin sa Battle of Uhud itong si Hamza. At kaya nasabi ko, no need to repeat, matagal niya na itong pangarap. Ang dahilan kung bakit nila pinapapatay, sabi ni Wasi, dahil ang tiyuhin ni Jubair ay napatay ni Hamza in Battle of Badar. Kapatid ng kanyang tatay na si Mutaim ibn Hadi. Also Hind. Kaya gusto niya rin mapatay itong si Hamza dahil napatay ni Hamza radiyallahu anhu sa Mubarasa ang tatay niya, si Utbah bin Rabi'ah at tiyuhin ni Hind. Also ang kapatid ni Hind, ba't nang nakapatay si Ali radiyallahu an. So gusto talaga nilang, gusto nila sabi ni Wasi na mapatay ko talaga si Hamza. Ngunit wala akong planong makipaglaban sa inyo, sabi niya. Rasulullah o sa dalawang bumisita. Ang plano ko lamang ay dahil sa matagal ko nang gustong maging malaya sa pagkaalipin, pagod na ako, mahirap na sitwasyon ko, parang hindi ako nakadama ng kaligayahan sa mundong ito. Gusto ko maging malaya. That's why, no choice ako na persa akong patayin ko si Hamza, sabi niya. So until na kami ay maglakad papuntang Uhud. Sabi ni Wasi radiyallahu an. At i-describe niya nung sa Battle of Uhud kung paano niya nakita si Hamza. Sabi niya, nung makita ko si Hamza, nagkaroon ako ng pangamba. Dahil nakita ko siya para siyang leon. Kaya nga tinawag tong layon ng Allah Leon ng Allah subhanahu wa ta'ala si Hamza. Para siyang leon na walang kinakatakutan. At hindi siya kinakaya ng ninuman sa harapan.
At maraming umiiwas sa kanya na makaharap si Hamza dahil nakikita nila na pinapatay ni Hamza. Even na mga nagdadala ng mga banner, almost inubos niya, sabi ni Washi. That's why naisip ko, sabi ni Washi, kung sa harapan ko ito, titirain at makita niya ako, at mailagan niya ako, yung sibat mailagan, magiging delikado ang aking kalagayan. That's why sinabi ni Washi, ang ginawa ko kung saan nakaharap si Hamza, tumatalilis ako sa kanyang likod. Pumupunta ako sa likod niya para maghanap ng magandang pesto at kung siya'y manatili at sisibatan ko siya. Ganon ang ginawa ko, sabi ni Washi. Minsan nagtatago ko sa bato, sabi sa puno, dahil gumagalaw si Hamza, pumupunta ako sa likod niya para hindi ako makita. Until finally, sabi niya, nagsettle ng isang lugar, si Hamza medyo naging tahimik dahil walang lumalaban walang humaharap sa kanya. And then nasa likod niya ako, sabi niya, medyo may kalayuan. At inayos ko ang aking sibat at ito ay aking hinihagis at tumama sa kanyang likuran at lumusot sa kanyang sa harapan. Alam niyo na yon? Tumagos doon, sabi ni Washi. Actually, sabi ni Washi, sa sobrang tapang ni Hamza, yung tama niya, nasa likod, tumagos sa pagitan ng kanyang harapan, nakakuha niya pang lumapit sa akin para patayin niya ako. Kaya lamang hindi na umabot sa akin mismo, pero napakalapit na niya para patayin niya ako. At siya ay tumumba at namatay. So pagkatapos niya, sabi niya, binunot ko ang sibat. Pagkatapos kong binunot ang sibat, ipinakita ko kay Hind, kaya Abu Sufyan na napatay ko na si Hamza. At tuwang-tuwa si Hind nang makita ang dugo sa sibat ni Washi, napatay na itong si Hamza. At may plano si Hind na lalaslasin niya ang katawan, tulad ng pangako niya sa kanyang sarili, kakagatin niya ang atay. At gagawin niya yun. Mamaya, balikan natin. Kasi nagrarambulan pa kasalukuyan, hindi magagawa ni Hind ito. Bagamat may report, na ang first round, may report So first round, habang nagrarambol, nung pakita ni Washi, na ang dugo ay napatay niya si Hamza, pumunta na si Hind. Habang nagrarambol, so linaslas niya ang tiyan, kinuha niyang atay, kinagat, dahil alam natin, medyo hindi maganda lasa niyan, pero kinagat niya, ito ay malaking pang-iinsulto kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinagpuputol niya yung daliri at ginawang kwintas at pinaalam niya ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ginawang kwintas ang mga daliri ni Hamza. Para saktan ni Hind itong mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil alam niya kano niya kamahal itong si Hamza ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But this is very weak. Bakit? Pag nakita siya ng mga sahaba, papatayin siya. Kaya ang pinakamalakas, the second round, yung pagkatapos ng pangalawang salpukan, dahil malaya na siya, yung Muslim atras na sa taas na, malaya niya nang gawin yun. So, yun ang pinakamalakas na opinion. Kaya hindi niya magagawa rito yan. So, balikan natin ito, yung kanyang paglaslas, maya-maya kay Hamza radiyallahu an, itong si Hind. So, hindi pa siya Muslim dito, ha? Okay. So, itong si Washi, alam natin, nag-convert dito ng Islam. Nang masakop ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Makkah. Actually, tumakas siya papuntang Taif para siya ay umuwi na sa Yemen. Pero nakumbinsi siya ni Bilal. Sabi ni Bilal, radiyallahu an, hindi. Kapag ang tao Muslim, kahit marami siyang pinatay na Muslim, kahit gaano kasama, kapag nag-embrace siya, hindi siya papatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maniwala ka sa akin, sabi niya, hindi ka sasaktan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ito naman talaga ang nangyari. Nag-embrace siya, hindi siya sinaktan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tama naman yun sa Islam. Kahit napatay niya yung tatay mo, pag nag-embrace na yan, hindi mo na pwedeng saktan niya. Kaya may mga sahaba o may sahabang report, pinatay niya ang isang tao dahil siya ay nagsyahada, dahil napatay niya ang kanyang mahal sa buhay, nagsyahada, nang pinapatay na nagsyahada, pinatay niya pa rin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ba't mo pinatay? Nagsyahada na. Nasulula sa paningin ko, sabi niya, ito yung nagpapanggap lang para hindi ko siya patayin. Bakit? Binuksan mo ba yung loob ng dibdib niya? Alam mo na sa puso niya? Bakit mo nasabi yan? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, even na siya magpanggap, magkunwari, yun ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa atin ay panlabas. Kung siya nag-testify, sabi niya, si kapatid niyo, hindi niyo dapat patayin. Kaya sa Islam, hindi mo na pwedeng patayin kahit na pinatay pa ang buong pamilya mo pag nag-Muslim yan. Kapatid mo na yan. Tingnan mo si Washi, radiyallahu an. Pag-embrace niya, sinaktan ba siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hindi. Kaya lamang, ang nakakalungkot dito, kapag si Washi, napansin ni Washi, kapag nakita siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napapansin ni Washi, radiyallahu an, ito Prophet sallallahu alaihi wasallam, malungkot na parang gustong lumuha. Para bang pakiramdam ni Washi, pag nakikita niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Washi, naaalala niya si Hamza.
Kaya gusto niya maluha. Bakit hindi niya maalala? Pinaglalaslas ang katawan ni Hamza radiyallahu an, tapos pinagpuputol pa yung daliri, ginawang kwintas ni Hind. O sino ba namang hindi makakaramdam ng away, mahal na mahal ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why pag nakita niya si Wasi, nalulungkot ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why si Wasi nangako siya sa kanyang sarili. Maliban lamang siya kung talagang tatawagin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi siya pupunta sa harap ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi niya naisip siya, para hindi siya magustong maluha-luha. Iniiwasan ngayon ni Wasi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung dito siya nakarap, tumatagilid siya para hindi siya makita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, mayroon ding report na sinasabing nakiusap daw ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag nandiyan ka, Wasi, huwag ka munang pupunta sa harapan ko dahil naalala ko yung chowing ko si Hamza radiyallahu an. But I think hindi gagawin yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kapatid niya na yan, matatanggap niya na yon. Kaya ang tamang report, yung mismo si Wasi ang siyang umiilag. Hindi siya pinagbabawalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So si Wasi ang umiintindi. Ayaw niya maging malungkot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Wasi, no? Alhamdulillah. So meaning napatay niya itong si Hamza in the first round lamang. Napatay niya na itong si Hamza. Actually, itong si Wasi, alam niyo ba, dahil sa para bang kahit na Muslim na siya, hindi siya panatag na hindi ba siya makagawa ng kapara. Yung bang makapatay siya ng taong talagang para kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang kabayaran para kay Hamza. Kaya nang mamatay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapalit na si Abu Bakar radiyallahu an, namumuno. Diba nagkaroon ng Battle of Yamama? Doon si Musaylama kasi, gustong-gusto talagang mapatay ito, napanggap ng propeta to. Gustong-gustong mapatay ito ni Abu Bakar radiyallahu an. Nagutos si Abu Bakar na lusubin ng Al-Yamama. So sabi ni Wasi, ako ang papatay. Sa sarili niya, practice. Akong papatay, sabi niya, ya Allah, tanggapin mo ito bilang kapar kay Hamza. Kahit na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam wala na rito, ya Allah, kayo ay palaging nakatingin, nakamasid, alam niyo lahat ng bagay. Pag napatay ko ito, may dawil sa palasmantala, gusto kong tanggapin yung bilang kabayaran sa pagpatay ko kay Hamza. At ginawa niya ito. Inabitan of Yamama, tagun-tago si Musaylama sa mga nakasama niya, tagun-tago. Dahil hindi siya makita, wala makakita, ginawa ni Wasi, umapak siya sa mayroong isang apakan, sinasabi isang kasama niya, pinayuko niya, at tumalon siya ng napakataas. At nakita niya, si Musaylama na nakakulong sa kanyang mga kasamaan, tinatakpan. Nasa taas siya ng ere at sinibat niya sa taas at tinamaan niya ito. Allahu Akbar. Sa miling, napakagandang pagkamatay na ginawa ni Wasi dahil pangako niya, siya ang papatay. Wala rin siyang ibang tinokos dito, kundi si Musaylama tulad kay Hamza. Wala siyang ibang pinokos. Inahanap niya lang si Musaylama pero hindi niya makita. At natansya niyang nakakulong sa mga kasamaan, yung mga nakapabilog sa kanya, yun, gumawa siya ng teknik paano siya makakalipad sa taas at pag nakita niya, ay sisibatin niya. Actually, sabi sa isang report, kasamaan niya ay pinayuko at dito siya tumakbo at tumapak at tumalon ng napakataas until finally nakita niya na nakagitna doon si Musaylama sa mga kasamaan niya, tinatakpan siya at sinibat niya mula sa taas at tinamaan niya itong si Musaylama at namatay. Ito ay nasiyahan dito si Wasi dahil nangako siya na gagawin niya ito at tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapara niya ito, kabayaran sa pagpatay niya kay Hamza. Alhamdulillah. So, bagamat napatay itong si Hamza radiyallahu an, patay na. Dahil talaga nagbigay ng pagkabulabog, pagkalito, pagkagulo sa mga Quraysh, no? Bagamat ito ay napatay na nila, napanatili pa rin ng mga Muslim ang matatag na pakikipaglaban ng mga kamusliman sa mga Quraysh. Kabilang dito sa naging mabagsik at matapang na mamatay na si Hamza, kahit nalaman nilang patay na, Abu Bakar, Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma, Ali bin Abi Talib, Zubair ibn Awam, Mus'ab ibn Umair, Talha ibn Ubaidullah, Abdullah bin Jas, Sa'd ibn Ra'ab, at Anas bin An-Nadir. Silang lahat, pagkatapos mamatay ni Hamza radiyallahu an, sila naman ang sumalakay na tila bagaleon din na nagpakita ng bagsik at pagkalito rin, pagkawatak-watak sa mga Quraysh. Nagsitakbuhan ang mga Quraysh nang sila ang sumalakay. Siyam lang to Tingin ng mga Quraysh ang mga sumalakay na ito, kahit sabihin na natin 1,000 halimbawa ang sahanay na isa. In the left rank, nasa right lang sila, Khalid ibn Walid, radiyallahu an, di pa sila Muslim. Ang tingin dito ng mga Quraysh, ilang tao lang to, tingin nila 3,000 sa sobrang bagsik ng mga ito. Kaya naman napatakbo nila ang mga ito. Alam natin yung technique ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makipot yung dadaanan ng Quraysh, maluwag sila sa loob ng bundok. Itong mga Muslim, kaya nagsisiksikan yung mga Quraysh, hindi sila makagalaw mabuti dahil masikip
Kaya si Khalid, alam niyo ang ginagawa dito ni Khalid Radalan, pinapasok niya yung left flank kila Subayr, nasa left flank sila, nasa right flank naman si Khalid. Pinapasok nito, inuutusan ni Khalid, namumuno sa mga horsemen Para, pag pinasok niya ito, gusto niya guluhin itong linya para makapasok sa likod May likod, yan din yung archers. Kaya kapag gusto ni Khalid, malito-lito, magulo yung line na ito, para makapasok sa likod yung iba. Pag nagawa yon, mapapasukan sila. Pero kahit ninagawa ni Khalid yun, 3 beses silang sumalakay in the left flank, kaya Subayr ibn Awwam, radiallahu hindi na antig yung mga archers. Kapag try nilang pumasok sa likod, namamatay sila. Ang gusto sumalakay. That's why, sabi ni Khalid, hindi tayo pwedeng pumasok sa likod, may mga archers, hanggat nandyan yan. At hindi natin magulo yung linya ni Subayr ibn Awwam, hindi tayo pwedeng pumasok. Mamatay tayo dyan. That's why, wala rin silang nagawa in first round, nagsitakbuhan, nagsiatras, kinutsa sila ng mga kababaihan nila, sila ay umatras, ang mga Muslim, ang mga Quraysh, tumakbo sila. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala, tinupad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangako. Natutulungan at bibigyan niyang tagumpay hanggat sumusunod ang mga Muslim. Isa pa sa mga namatay sa first round, sinasabi ay si Mukayrik. Ito, ang Mukayrik na ito, ang pinaka-the best na Hudyo sa Madina. Si Mukayrik ay hindi Muslim. At alam natin, mayroon silang treaty ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may kasunduan sila, magtutulungan sila. Sa mga gustong kumalaban, o gustong kupkupin, o gustong kunin ang lugar ng Madina. Ang mga nagpakalat ng mga kabuktutan sa kalupaan, magtutulungan sila. Ito si Mukayrik, alam natin yung mga hipokrito, umuwi na yan, di ba? Hiniwan sila. Almost 300. Itong si Mukayrik, kahit na siya'y Hudyo, matapat siya. Ginawa niya ang kanyang kasunduan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakipaglaban siya ng buong may katapangan sa Battle of Uhud. At ipinagbilin niya kung mamamatay siya, ang kanyang kayamanan ibigay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matapat, no? At siya ay namatay. Ngunit, ang kanyang pagkamatay ay hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay para lamang sa kanilang kasunduhan. Hindi naman siya Muslim Kaya niya lang ginawa yun dahil may kasunduhan. Matapat siya, kaya the best Hudyo sa Madina itong si Mukayrik. Yes, Mukayrik, no? Alhamdulillah. Also, sinasabing namatay ay si Hanzala. Nung nakaraan, alam natin yung isang monghe, na kasama ng mga Quraysh, na isang mamumuno sana sa Madina, ngunit dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi natuloy, hindi niya matanggap ang kasunduan, pumunta ng Makkah, nakikutsaba sa mga Quraysh, ito kasama siya nakaraan, tapos kinukumbinsi niya ang kanyang mga dating kaalyado, at sinabi nila, wala kaming nakikita maganda sa iyo. Tingin namin sa iyo, ikaw ay taksil. O sabi niya kay Abu Sufyan, nasapian na yata mga demonyo itong mga tao ko, Abu Sufyan, sabi niya, wala siyang nagawa. Ito si Hanzala, anak niya ito. Meaning, ang kanyang tatay na ito ay nasa kabilang panig ng mga Quraysh. Tinawag pa ito ng Al-Fasik, di ba? Itong si Abu Amir. No? Abu Amir. So, pangalan ni Hanzala bin Abu Amir. Anak siya ni Abu Amir, yung mongge. So, meaning, sa kabila yung kanyang tatay, dito si Hanzala. Si Hanzala, sa panahon ito, ay namatay din. Siya'y bagong kasal. At nagkaroon bigla ng panawagang jihad at siya ay sumama. In this situation, si Hanzala ay namatay sa Battle of Uhud. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ko si Hanzala na ginugusulan ng mga anghel. We know, martir walang gusul. Martir ka ba't gugusulan ka? Pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita ko si Hanzala na ginugusulan ng mga anghel. Number 1, kung ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit hindi? Pangalawa, hindi naman taong nagugusol sa kanya. Mga anghel to. But number 3, there is a possibility junub siya. Dahil bagong kasal siya. That's why, ginusulon siya ng mga anghel dahil siya ay junub. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita kong ginugunsulan si Hanzala ng mga anghel. At si Hanzala, siya ay taong mananahanan sa paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So namatay siya. So magbigay ako ng namatay sa second round. Napakaganda ng story nito Second round na namatay ito. In first round, pinauwi sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala sila sa first round. Sino siya? Ang pagkamatay ni Al-Yaman.
Ang pangalan niya ay Husail ibn Jabir. From Makkah din to. From Makkah din siya. Kaya lang, sa tribo, itong tribo niya ay Abs. Kaya lang doon nakapatay siya sa Makkah. So napilitan siyang pumunta sa Yatrib. Hindi pa Madina noon, Yatrib. At dito ay naging kaalyado niya ang Banu al-Asar. Okay? Banu al-As. Naging kakautsaba niya, tinalagaan siya, kinupkup siya, hanggang sa nakapag-asawa pa siya sa kanila. Okay? Nakapag-asawa pa siya kanila. So actually, ang kanyang naging anak sa kanyang asawa ay si Hudaypa, Muslim din ito. Okay? Sila yung mga taong may kasunduan sa Quraysh na hindi sila makikipaglaban. That's why in Baitul Badar, hindi sila sinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil may kasunduan sila na hindi nila kakalabanin ang mga Quraysh. In Baitul Uhud, sumama sila, pinauwi na naman itong si Al-Yaman dahil may kasunduan nga. Pero sabi ni Al-Yaman nung siya nasa Madina na at nagsalpukan na first round ang mga Muslim at Quraysh at tumakbo na itong mga Quraysh at biglang nagbalik at magkakaroon na second round. So dito sinabi ni Al-Yaman, ano pang gagawin natin dito sa mundong to? Sabi niya sa kasama niya, medyo matanda na at medyo malabo na rin mata nito Al-Yaman, halos nabubulag na rin ayon sa ibang report. Ano pang ginagawa natin dito sa mundong to? Sabi niya, ba't gusto pa nating magtagal dito? Tanda-tanda na natin, sabi niya. Bakit hindi na lang tayo pumunta doon sa Baitul Uhud? Baka sakali, sabi niya, pagkalooban tayo ng alasmantalang pagkamartir. Ayaw mo nun, matandaan tayo, ano pang gagawin natin dito? Mamamatay lang tayo. Ba't hindi pa natin piliin yung magmartir tayo para magkapasok tayo sa paraiso? So in this situation, nakumbinsi niya itong kanyang kasama at pumunta sila sa Baitul Uhud na mayroong second round. Ang nangyari nga lamang, ang Muslim ang nakapatay sa kanya. Dahil sa panahong yaon, nawala na yung banner ng mga Muslim, nagkalit, lito-lito na, nagkataranta na, napasukan sila ni Khalid ibn Walid, nagitna sila sa mga Quraysh, hindi na nila alam ang kasangga nila, napapatay na nila kasangga nila. Kaya pagpasok ni Hudaypa, sabi ni Shaitan, sa likod mo, tinaga siya. Shaitan tumulong dito Agad niya sinasabi, sa likod mo, sabi, dalaga, rambol-rambol na, Quraysh Muslim, di niya na alam ang kasangga niya, wala yung bandera, sa likod mo. Pagdating ni Hudaypa, dahil sabi niya sa likod mo, sabi niya sa Muslim ni Shaitan, tinaga niya ito at pinagtataga. At nakita ni Hudaypa, sabi niya, wag, tatay ko yan. Sabi niya, tatay ko yan, wag. Kaya lang ay napatay na siya. At siya ay kabilang sa martir bahay. Dahil siya ay pumunta ron para makipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At actually, binayaran naman siya ng bridal, binayaran naman siya dito ng, ano bang tawag doon, parang pagpatay na hindi sinasadya. Kisas ba ito? Yung kisas, no? Kisas, pagbayad, pag nakapatay ka kasi hindi mo sinasadya, magbabayad ka pa rin ng kisas either 200 camels. So binayaran naman siya. Ngunit ito ay hindi niya tinanggap. This is the most strong opinion. Hindi niya tinanggap. At ipinagbilin niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ipamigay na lamang sa mga taong mahihirap yung binabayad niyo para sa tatay ko. Hindi niya tinanggap. At magmula noon, sabi ni Urwa, ako'y sumusumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magmula nang ipinamigay niya, yung dapat ibayad sa kanya na kisas para sa tatay niya, umunlad ang buhay niya. Binigyan siya ng maunlad na buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala na dumarating na lang sa kanya na hindi niya inasahan hanggang siya'y mamatay ay napakaunlad niya. Si Allah subhanahu wa ta'ala naman ang nagbayad sa kanya sa mundong ito at sa kabilang buhay, of course. Alhamdulillah, that is the story of Al-Yaman, no? So in this situation, napatakbo na ang mga kamusliman dito, no? Ay mga Quraysh dito, no? So alam niyo ba, ang malaking naitulong talaga dito ay ang mga archers. Hindi na kaya nang makapasok nila Khalid ibn Walid. Kahit na ginugulo ang line, merong right dito, mga Ansar, kalaban yung mga Muslim, Quraysh, meron naman dito, sila Subayr Abuam, right, left lang, kasama dito sa bibabantayin din yung kaliwang daan, hukay, kanal. Pero guguloin dito sila ni Khalid, ginugulo ni Khalid, inuutos sa kasama, guluin, pero hindi sila naantig, hindi nasisira. So sinusubukan naman pasukin doon, napapatay naman ng mga archer. Kaya wala silang magawa. Until finally, umatras talaga sila. Ubus yung taga-dalang banner Wala na, lalamba bibit-bit, uling-uli, alipin na lang ng mga abduddar. Uli na, wala na, magugulo na yan, magrarambol yan. Kaya umatras sila, tumakbo sila. At nakamasid na patuloy si Khalid ibn Walid sa kanang bahagi sa tamataas na nakikita niya yung
mga archers. Nakikita niya yung mga archers. So sa panahong yaon, alam natin ang bilin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakarami. Kahit natatalo sila o mapatay sila o tinutukan na lang ng ibon, huwag na huwag kayong aalis sa inyong lugar sa mga archers. Pero sinubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa makamundong buhay o bagay. Nakita nila ang mga babae na tumatakbo, nakalitaw ang kanilang mga sakong at mga binti. Magaganda yung mga legs ng mga Arabyana, mapula-mula at makinis. Gusto nila ito maging samsam. Pag naging samsam mo yan, legal ang tumabisi ka sa kanila, alipin mo sila. Kaya, medyo nagkaroon ng pagnanasa sa makamundong bagay. At nakita nila na parang wala ng Quraysh, parang tumakas na, kukuha sila ng samsam, yung mga buwarap buti. Para sa kanila rin yun, maging parte nila. So, iniwan nila ang kanilang lugar. Actually, ang natira doon ay 10 na lamang katao. Okay? Siyam, kabilang ang kanilang leader na si Abdullah, na pinag-utusang leader ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na huwag niyang hayaan umalis ang mga tao. That's why nung umalis ito, sabi niya, bumalik kayo sa lugar niyo. Bumalik kayo sa lugar niyo. Huwag kayong aalis. Gaya ng bilin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manatili kayo dito. Pero umalis na. Kami mananatili, sabi ni Abdullah. Susunod kami sa utos. So iniwan na ang mga ito at 10 ang natira. So nakita ito ni Khalid ibn Walid. Ngayon makakayanan na makapasok sa kanal ang mga ito. In this situation, dahil ang mga left flank, right flank, mga kanan pakpak, kaliwang pakpak, kumuha na ng buti, ang nagbabantay sa kanal, yun na lang ang pwedeng pasukan dahil nandito sa harap ng mga ito, yung Quraysh nandun, tumakbo, di pwedeng pumunta rito. So, dito na lang maaaring matraidor sila. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nandun siya sa loob o likod sa loob ng bundok, naka-letter C, nandun sa sulok, mayroon siyang isang kasamang siyam doon, 7 ansar at 2 muhajir. In this situation, nang makita ni Khalid ang matalinong mandirigma na iniwan nila ito, eto na. Dito na aatake si Khalid ibn Walid doon sa kanal at silang lahat. Kahit may mapana ang 10 ito, marami na talaga ang lulusot sa kanila. Hindi katulad ng 50 ang nagpapana, marami talaga mamamatay. In this situation, pinasok ni Khalid ibn Walid radiyallahu an, hindi pa siya Muslim dito, ang likurang kanal na ito. Subhanallah, nakita ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dito na magsisimula ang pagkatalo by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinabayaan silang makapasok. Kaya sa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sumigaw, ako ang mensahero ng Allah para pukawin ang mga pandinig ng mga Muslim. Bigyan pansin dahil busy sa pagkuha ng samsam, mga warop buti, mga paghabol sa mga babae. Bigyan pansin, sabi niya, mag-ingat kayo. Nakapasok ang mga kaaway. So in this situation, narinig ng mga Quraysh ang nagsalitang yun at nakita nila siya si Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinarget na ni Khalid ibn Walid. Naman si Khalid ibn Walid tatargetin niya agad, mamumuno. Kaya pinuntahan nila agad ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit mayroon siyang nakasama. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila ang sumuporta, nagbigay ng protekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, nang marinig ng mga Quraysh na pumasok sila Khalid ibn Walid, may nakapansin sa kanila. At ang mga Quraysh ngayon na pinamumuno ni Abu Sufyan, Ikrima sa harapan, eto na. Bumalik sila. So sa pagbalik nilang ito, napaikutan ang mga Muslim dahil nakapasok sa kanal sa likod sila Khalid ibn Walid, dito sa harapan na kumukumwar buti, ito na darating naman ng mga Muslim, maiipit sila, mapapasukan sila, mapapaikutan sila, mamamatay silang lahat, kaya sila ay nataranta at umatras. Marami dito ang napatay sa mga kamusliman, ang dahilan lamang ay ang mga archers. Sa kanila nakasalalay ang tagumpay at pagkatalo sa mga archers, ngunit sinuway nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, napasukan sila. Pati naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dito nasaktan siya. Dito na natupad yung kanyang panaginip. Na sinabi niya na may panaginip ako sa Makkah noon na hindi ko na uunawan, ngayon ko lang naintindihan, di ba? Sabi niya, ng Pasko espada na bali. Ito ay kapinsalaan sa mga Muslim at may mamamatay.
At tinampas ko muli, sabi niya, at nabuo sa dati, at mas maganda sa nauna. Ito'y sunod-sunod na tagumpay na. At nagkaroon ng kanal. Yung kanal na yun ay magkakaroon ng kalungkutan ng kanyang pamilya dahil masasaktan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Iyon na. Iyon pala ang dahilan dahil sa kanilang pagsuway, naganap na mamamatay sila at maraming masusugatan at pati ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at pati ang kanyang pamilya sa Madina dahil sila nasugatan, magiging malungkot. Magkakaroon sila ng sakit. Of course, natural sa tao masasaktan ka dahil sa nakikita mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakita natin dito ang pagkakamali ng mga archers. Pinarusaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sila, damay pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa isang umma o sa isang pamilya, kapag mayroong masama, pasway, minsan kahit mabuti, nadadamay. Katulad dito, nadamay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at hindi mga sumuway kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nangamatay pang iba dahil sa pagsuway ng mga kasamaan. Kaya, kapag mayroong sumusuway, sinabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit na sa jihad, kapag mayroong pasuway, ang tagumpay ay hindi bibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, ibibigay niya pa sa kaaway. Bakit? Para parusaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil pasuway kayo. Kaya mula noon, wala nang sumuway sa kanila. Kaya tuloy-tuloy na ang tagumpay nila. Ahit sa panahon ni Umar, Abu Bakar, Utsman radiyallahu anhum, tuloy-tuloy na yan dahil wala nang sumusuway sa kanila. Kaya isang umma o isang pamilya, kung lahat ay masunurin, mahintatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala, napakaraming ebidensya na ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tuloy-tuloy sa pagpasok sa isang umma, tulad ng Madina. Pumasok ng pumasok. Ang biyaya doon dahil sila naging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala after the Battle of Uhud. Ganon talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang umma, pamilya ay masunurin, bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag may sumusuway, isa lang, madadamay minsan ang isang pamilya o umma. Makikita niyo minsan ang umma, may mga pasuway. Tapos paparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang umma madadamay itong mga matutuwid na Muslim. But ang kahibaan lamang, ginagawa ng magaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsubok na ito sa mga mahintatakutin. Yun lang ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nakakadawa o naapektuhan ng matinding pagsubok. Hindi katulad ng mga pasuway. That's why, ugalihin natin na tayo ay maging masunurin, pamilya man o umma kay Allah subhanahu wa ta'ala, para ang tulong at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipagkaloob niya sa atin, insha'Allah. So this is the proof, no? Alhamdulillah. So in this situation, nagkaroon ng 3 grupo ang mga Muslim. Ang unang grupo ay tumakas. Wala, nataranta na, nagkagulo-gulo na eh. Tapos yung mga hawak ng bandera, nawala na. Napasok na itong mga Muslim sa mga Quraysh. Muslim to Muslim na nagpapatayan. Sumasabay si Satan. Sa likod mo. Tataga ng Muslim. Muslim pala yung tinaga niya. Wala na, hindi na nagkakakilala. Nagtataranta-taranta, nagkagulo na. Napaikutan sila, naipit na sila. That's why ang mga iba ay tumakas sa labanang ito. Sa pagkataranta ito, hindi sa pagkatuwang natural lang yung nataranta ka na, mamamatay kayo, nagulon na, patay na, yari na. Especially, narinig nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, patay na. Narinig nila, si Prophet sallallahu alaihi wasallam, patay na. Okay, sa isang report, ito si Satan ang sumigaw din dito, na si Muhammad ay patay na. Nangina itong mga Muslim. Ano pa yung paglalaban nila? Patay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang unang grupong ito ay tumakas. Mayroong mga tumakbo sa taas ng bundok, mayroong bumalik papuntang Madina. Yan ang mga unang Muslim na nataranta, nalito sa kanilang pakikipaglaban sa Battle of Uhud. Yung mga pangalawang Muslim, sila yaong gusto nagsumuko, binitawan na yung mga espada, nawalan na ng lakas ng loob. Gusto pa nga pumunta sa Madina para kausapin si Abdullah Ubay bin Salul. Dahil hipokrito para kausapin si Abu Sufyan, magbigay na lamang ng matapat na kasunduan, huwag nang tigilan na yan, magbigay na lang ng matapat na kasunduan ng mga Muslim sa mga Quraysh. Subhanallah, alos talagang tatalikod na sila. Alos talagang tatalikod na ang pangalawang grupo na ito. But by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi mangyayari. In this situation, nang makarating sa kanila din ang balita na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam namatay na, napaghinaan na sila, nataranta, nagkagulo-gulo na sila, parang nawala sa katinuan ng mga isip ang mga Muslim sa pangyayaring ito. But mayroong dumaan doon si Anas bin An-Nadir
na nadaanan niya, nanginginig pa ang mga tao eh. Sabi nga, natural na nanginginig sa takot eh, dahil sa nangyayari eh. Sabi niya, bakit kayo nagpapanik? Sabi niya, ano nangyari? Sabi niya, ano bang hinihintay niyo dyan? Tara na, laban. Sabi niya, patay na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh di sabi niya, tara, mamatay tayo kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit kung mamamatay ba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mamamatay ba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, tara, nakipaglaban tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam lamang. Kung siya'y patay, si Allah subhanahu wa ta'ala buhay. O, ayan natin mamatay din tayo kasama ng mga Allah propeta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara, sabi niya. At ito ay lumusob at lumusob at lumusob. At sinabi niya, napakabango ng amoy ng paraiso. Dahil nakita ito ni Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, saan ka pupunta? Sabi niya, lulusob siya, makikipagpatay na, talagang hindi siya maawat, lumusob siya. Sabi niya, Sa'd, naamoy ko ang amoy ng pabango ng paraiso. Alhamdulillah, Allahu Akbar, sabi niya. So ito ay sinalakay niya ang mga kaaway. Sabi niya, naaamoy ko ang pabango ng paraiso. Talagang gustong-gusto mo nang mamatay, binibigyan ka na ng senyales ng Allah subhanahu wa ta'ala at nakipaglaban siya ng buong tapang hanggang siya ay mapatay. Alam niyo ba nang mamatay ito? Walang nakakakilala sa kanya. Sobrang putol siya. Alam niyo ba kung sino nakakilala sa kanya? Ang kanyang kapatid na babae na lamang ang nakakilala sa pamamagitan lang ng daliri. Ganon katindi ang dinaanan niya, chop-chop. Para siyang ginawa talaga ng, para bang corned beef na dating niya, talagang hindi na siya makilala. Para talagang dumaan siya sa makinang giniling talaga ang taong ito. Nakilala lang ng kanyang kapatid na babae dahil lang sa kuko. Can you imagine, kuko na lang ang naging basyan niya kung paano niya nakilala itong kanyang kapatid na namatay na si Anas bin An-Nadir radiyallahu an. Alhamdulillah. So, isa na naman sa mga helpers na nagsabi din, sabi niya, bakit kayo nakatunganga? Sabi niya sa mga lawang pangkat na grupong to, ba't hindi kayo lumalaban? Nasaan ang espada niyo? Patay na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya. Ano kayong patay niya? Si Allah subhanahu wa ta'ala ba'y patay? Tara makipaglaban tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtanggol niyo ang inyong reliyon. Kung ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya patay na, tiyak na ang revelasyon tapos na. Kumpleto na. Pero kung hindi pa kumpleto, hindi yan patay. Sabi ng taong ito. At ito ay nagpagbigay na rin sigla sa kanila ito. Nagbigay na ng konting sigla sa kanila ito. Itong taong ito na talagang kukuha na ng kanilang espada para lumaban. Hindi lang yan. Nang isa pang maimagrants o ansar ang nagsalita, duguan ito umaagos ang kanyang dugo. Dinudugo talaga siya. Sabi niya, narinig ko, sabi niya, na si Muhammad daw ay napatay, sabi niya. Sinasabi nila, oo, sinabi nila na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napatay na. O sabi niya rin, kung siya ay patay na, kompleto na ang Islam. Sa ganon, ipagtanggol na lang natin ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung pababayaan natin managyan, baka wasakin, sirain nila ang reliyon. Dahil kompleto na, patay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba, nang biglang marinig nila na si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay buhay, narinig nila ito, si Muhammad ay buhay. Bigla silang nagkaroon ng ganang makipaglaban. Talagang bigla silang tumapang, dinampot ang kanilang mga espada at sila'y sumalakay sa Quraysh at sila'y lumaban. Allahu Akbar. Muntik na. Sila ay tumakbo, tumalikod sa labanan. Ngunit sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumaban sila ng napakatapang ng mga taong ito. The third group, ang pangatlong grupo, alam ko, sasabi ko, may siyam na kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, papasukin sila ni Khalid. Ng kanyang mga kasamang target na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para tapos na kung mapatay nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya sa mga kasama niyang 7 ansar, 2 muhajirun. Okay? Sino man ang makapagtaboy sa kanila, mapapasok siya sa paraiso nung pasalakay ni sila Khalid. Okay? Sino man makapagtaboy sa kanila, papasok ng paraiso kapag namatay ka. O kaya siya ay magiging companions ko sa paraiso. Napakataas na yan. Pakataig na reward yan. Kasama mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So umabante ang isang ansar. Can you imagine, sinalubong niya sila Khalid ibn Walid. Allahu Akbar. Sinalubong niya at ito ay napatay. Pangalawa, sinong didepensa sa akin? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya makakasama ko sa paraiso. Pangalawa, pangatlo, hanggang sa maubos ang ansar. At 2 muhajir na lamang. Pero bago nila mapatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumating na ang mga mababangis na magtatanggol sa kanya. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, Ali ibn Abi Talib, Musab ibn Umair, at iba pa. Tinakbuhan nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bago pa makapasok sila Khalid, nandito na ang mga mababaksik na ito para harapin sila Khalid ibn Walid radiyallahu anhum. Lahat ng ito ay magmumuslim finally, inshallah, at iba rito ay mga
Muslim na. So in this situation, tinulungan ng mga sahaba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kinorneran nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, at hindi nila basta mapatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang kailangan naman nila, magpaulan ng pana kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi na sila makapasok sa mga mababagis na gwardyado ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi mabagis? Can you imagine, ginagawa na lang nilang panagkang kanilang mga katawan? Ginawa na lang nilang panagkang kanilang katawan. Singil lang nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang mamamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para magpatuloy niya ang kanyang misyon, makumpleto ang kanyang misyon. Ay, ginawa nilang panagka ang kanilang mga katawan, kamay, pati ulo. Pag tinataga ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang katawan, ang kanilang pinagsisil sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang kailangan na lamang, kung gano'n ang sitwasyon, paano naman ang kailangan dumating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para siya ay mapatay. Kaya naman nagpapaulan din sila ng pana kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinasagga din ng mga kamusliman ang kanilang mga katawan. So, in this situation, talagang nagkaroon ng kaguluhan sa mga kamusliman. Sila na ay nagpatayan. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, dapat sila magtatagumpay. Ngunit sa pagkawala ng banner, pagkatarat at pagkagulo, napasukan sila. Sila na lamang ang nagpapatayan ang mga Muslim sa panahon ng Baitul Uhud. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, at ganun din ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam ay napasukan siya. Maraming pinsala ang nangyari sa kanya dito. Maliban na lamang kung di siya napagtanggol ng kanyang mga kasamaan, mga sahaba, by dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring ito ay patay na. Ngunit, hindi aayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi pa tapos ang misyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, ipagpapatuloy natin ito sa susunod, ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung paano nila malalampasan ang trahedyang ito na kung saan dahil sa pagsuway ng mga archers ito na pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkabigot, pagkatalo, na kung saan pati ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nadamay sa kanilang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.